Sino ang nakaranas ng presence ng Lord? Yan. Kaya, kailangan natin sa bawat
Yan. Praise God. Hanggang ngayon, gumaganda na po yung boses ko, hindi na nanggaling sa baon. Okay ba yan? Naranasan ko po kasi yung buhay na walang kabuhay-buhay. Buhay na punong-puno ng takot, buhay na pinagtatawanan, buhay na saan ka man makarating at tingin nila sa'yo, ikaw ay isang tusan, ikaw ay taga-bitbit lang ng bag, at ikaw naman ay mahamong tupa na nakatingilan at sumusunod sa lahat ng utos sa'yo. Pero minsan hindi na ako inuutusan, ako'y sumusunod na. Pero dahil may Diyos na mabuti na nakilala ko since 1990, na bago po ang buhay ko. At sino gusto mabago ang buhay? Taas ang kamay. Yung gustong yumaman na magpala, gamitin ang buhay niya magpunta sa harapan. Kung nag-aapura pa. O paano yan? O paano yan? Walang tumatayo kahit isa. O diba? Ayan. Alam niyo po, sa mga ganyang bagay po, alam niyo, huwag kayong matakot sa harapan. Ang pagpapala po, makikita niyo ang Lord lagi nasa harapan. Naghihintay ng mga anak niya nakatamuhay na ganyan. Sino gusto makita siya lagi ng Lord? Pakibukas niya po yung ilaw para makita kagandahan ng mga tao dito. Ayan. At makita nila na may uupo sa harapan. Yung pong mga nasa likuran, tinatawagan ko po sa harap ka. Yan. Lumalapit ako. Lumalapit ako sila. Yung mga tinatawag ng Lord, mga gagamitin ng Diyos, yung mga payayamanin ng Diyos, pagpapalain ng Diyos, bibigyan ng kagalingan ng Panginoon, ayan, lumalapit na po. Hindi ko pa alam bakit ako po, nung bago ko na ng palataya, hindi po ako mahilig po sa likuran. Gusto ko po lagi sa harapan, hindi dahil pasikat ako. Gusto ko namnamin lahat ng ituturo ng man of God, na magtuturo ng salita ng Panginoon. Gusto kong maranasan kung ang inaranasan nila. At ngayon po, gusto kong mabuksan lahat ng pananaw ninyo. Makita ninyo, hindi ka lang basta-basta. Hindi ka lang just-just. Ikaw ay paganda, paputi, payaman, palagas. Kaya, achieving true success with God's favor. Yung true success, ano bang success? Bakit
25 years na nagta-tricycle eh. Pero ako, sumakay ng tricycle. Pero sinabi ko sa tricycle, Panginoon, hindi ba tricycle ang gamit ko? Pedicab, walang pumo. Pero habang pumapadyak yung asawa ko sa pedicab, sinasabi ko, Lord, salamat sa pajero mo, napakaganda ng pajero ko. At dahil ang araw mangyayari, yung sinabi mo sa Numbers 14:28, surely as I live, declares the Lord, I will do to you, Sally, the very things I heard you say. Eh, paano kung wala kang sinabi? Wala kang hiningi? Anong darating sa'yo? Hindi ka nangarap na maging woman of God. Hindi ka man lang nangarap na maging opening prayer, closing prayer, backup singer, tambourine dancer, maglinis ng church. Lahat na yan ginawa ko. Bakit? In love ako sa Diyos. Pakisabi mo, in love ka. Yan ang sekreto ng true success. May nakakakita, walang nakakakita, may nagbabantay sa'yo at sinasabi na Lord, talaga itong salin na ito eh. Kahit siya makalating mo, alam mo, dati mahirap ako, pero alam mo, payayamanin ako ng Diyos. Ganyan ako magdeklara. Hindi mo ako mahiyain, pero dati mahiyain ako, pero ngayon walang hiya na po ako. Pakisabi mo sa katabi mo, walang hiya, walang hiya, hindi yung walang hiya, walang hiya. Sa English, ano tawag yun? Englishin mo nga. Unashamed. Yun ba yun? Walang hiya ka. Diba? Parang ganun. Next. This implies that when you focus on spiritual integrity and living according to God's commandments, He will bless your endeavor and needs. Lahat ng pinaghihirapan, lahat ng pinapangarap mo, pag ang commandment ng Lord ang inuna mo, ang 10 commandments, ginawa na lang dalawa. Hindi mo pa makakabisado. Sino nakakabisado ng Mateo 22, verse 37 to 39? Taas ang kamay. Tayo. Ang sabi doon, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. Ano? Love the Lord. At habang minimeditate mo yan, naiiyak ka kasi ramdam na ramdam mo kung gaano ka minahal ng Panginoon. Love your neighbor. Minsan
Kaya hindi nila kaya mag-Japan pala, kaya nahiya na lang silang bumalik. Nagpakasal po kami year 2000 ng asawa ko. Umattend po sila, pina-invite ko. At sabi nila, pwede po kong bumalik? Sabi ko, welcome na welcome kayo. Kasi pag mabait, welcome! Pagkakasaway, pababalikin ko pa ba? Pag sinabi ko sa meron po bang opening session? Baka pag meron tawagan kita. Pero hindi pa tumatawag eh. Ganyan po. Sabi ko, nakita ko kasi sa kanila, nung umalis sila sa amin, mga tambouriner na po siya, forever tambouriner, forever song leader, backup singer. Meron pang mas maganda doon na higher, na pwede natin i-achieve, na hindi lang tayo yung umaawin, pero meron pang mas gusto ang Lord na ibigay sa akin. Yun na, yung inuwanda kayo at maging katulad mo yung mga iba na may susunod din sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Kaya ano nangyari? Sila ay nagsisimba sa ibang church, nagpapatuloy sila. Doon ako naniniwala na isang tao na umalis, for example, dito, pero maghahanap ng ibang church dahil gusto nilang lumago. At yun ang nakita ko sa kanila. At nakita niyo naman ang buhay nila ngayon. Binago, pinagpala, upang maging pagpapala. Live by faith, not by sight. Kung siguro titingnan natin yung buhay ko nung araw, kaya maraming tao nagtataka, paano kayo umaman? Paano kang gumanda? Paano kang tumalino? Ay, tanong pa ba yan? Gusto po. May Diyos na nagbibigay ng talento, wisdom, knowledge, and understanding na gumula sa Lord kung paano sino ba ito binigay? Si Solomon. Hindi siya humingi ng kayamanan. Ano hiningi niya? Gusto ko bigyan mo ko ng wisdom para mapamahalaan ko lahat ng iniwanan sa akin ng aking amang si David. Para mapangalagaan ko ang lahat ng tao na pamamahalaan ko. Kaya kailangan ko ang wisdom. At ang Diyos natawa sa kanya. At pag ikaw ang may wisdom, lahat kasunod na. Wisdom come from above. Yung napag-aaral natin sa school, dagdag lang po yun. Pero pag ang Diyos ang nagbigay, ano bang ibinigay ng Diyos, walang sino mang makakakuha. Ano bang buksan ng Diyos sa lupa, bubuksan niya sa kalangitan, ako mahilig magbukas. Kayo, naranasan niyo na humingi ng susi sa Lord? Wala lang. Ako po lahat ng binabasa ko, ina-apply ko yan. Hindi pwede i-next. For we live by faith, not by sight. Sige, tuloy mo na pa, brother. Ayan ang bahay ko dati. Kung hindi pa kayo nakakakita ng bahay ng miserable, punta kayo sa bahay namin nung araw, hanggang ngayon buhay pa po yung bahay na yan. Wala na pong tumira, na hindi ko lang, pin-reserve na lang ng Lord. Ayan, umpisa pumunta ulit ako, at makikita ko yun, nakikita ko yung himala ng Lord. Yan po ang pasukan ng pintuan namin, ang punta namin sa isa pagsunod. Yan naman po yung kwarto namin. O, di po ba, napakaliit? O, siguro kalahati nito, ando na po lahat, kaya lahat ng gamit ko ditiklop. Noong 1980 yan. Pero nung panahon na ganyan kakmisirable ang buhay ko, ang tingin ko dyan palasyo. Sabi ko, dito ko lalagay rin. Ganda siguro pag yung rin, umaga na. Dito yung dito ko lalagay yung television. Pero maganda sa gitna. Yung kama. Lalagay yung kama. Titiklopin ko lahat para makain yung kama, di ba ba? Spring lang naman yun. Regalo ng asawa ko. At habang nakatingin ako sa ganyan, masaya ako. Sabi ko, Lord, alam ko dati yung araw, magkakaroon ako ng mga gamit. Malinis talaga, dalawang sikil ang gamit ko at yung table na ganyan kalaki, na maliit, dalawahan. Yun po ang aming gamit. Nagsimula kami mag-asawa. Pero sinasabi ko sa sitwasyon na ganyan ang sitwasyon ng buhay ko, hindi ko malang inaway ang asawa ko. Buwis ka kasi, bata-bata ko pa. Pinakasalan mo na ako, wala ka naman palang kayamanan. Ang liit pala ng bayan niyo, walang ganyung salita. Hindi kami nag-away sa sitwasyon ng buhay namin at nakadalawang anak kami sa lugar na yan. Si Neri at si Aba. Ang dede at ang kanilang alam, misang Nebona, pero mas marami yung brown sugar at yung Alaska. Pero awa ng Diyos, doktora pa ngayon, di po ba? Awa ng Diyos, napakatigil ng anak ng panganay. Dahil sinasabi ko, hindi naman kayo kumain ng baka, tubo ang kinain ninyo, kaya mas maganda yan.
at yung truthfulness, yung holiness, humble heart na nagmumula sa Lord. Pag in-appreciate mo yung faith, yan ang nakikita ko sa faith. Kaya nothing is impossible to those who believe in God. Next. Yan ang buhay ko. Success comes when you have faith in God's promises and His overarching plan for your life, trusting that He will guide you through challenges and decisions. Maraming challenges ang buhay ko. Maraming umatake sa akin. Maraming nagtitikal ng pangit sa buhay ko. Pero isa lang na sinasabi ko, mas mabuti ang Diyos. Dakila ang Diyos. Kung ano yung sinabi ko sa Diyos, yun ang gagawin ng Panginoon. Next. Number 3, stewardship. Sino kaya yun? Pakisabi mo, stewardship and generosity. Taas ang kamay ng mga stewardship, yung pagkakatimulaan, generosity, na laging nasa utak mo, anong ibibigay ko sa Lord, anong ibibigay ko, may birthday sa ganito, pag may nakalunod, nagagawa ko kaya si ganito? Nagigilty ako pag hindi ko narigaluhan? Eh sila nga, hindi naman nagregalo, hindi ako naalala, pero ako pag sila nag-birthday, kahit isang sabon, dalawang sabon, iba nga, pinibigyan ko pa ng sabon, puro sabon. Ay nako, be grateful. Grateful heart po tayo. Sabi nito, God bless us not to increase our comfort alone, but to empower us to bless others. Through success in both using your resources, talent, and time to serve others and advance the kingdom of God. Kaya nung isang araw may bisita kami, o dati kong binigay na sabon. Bakit ako ganon? Kasi na-apply ko yung stewardship, yung generosity, na anumang ibigay ko, naniniwala ko may balik yun. May hindi man tumanaw ng utang na loob yung tao sa akin. Ang Diyos nakita ang ginawa ko at ang Diyos ang magbabalik ng pagpapala sa buhay ko. Amen po ba? Kaya huwag mo tayong titigil ng pagbibigay. Makita sa buhay natin yung mapagkatiwalaan tayo sa maliit, mapagkakatiwalaan tayo sa malaki. Amen po ba? At yun ang isang talent. Yung talent na meron tayo, kaya sabi ko, Lord, bigyan mo pa ako ng talent. Bigyan mo kung paano ako matuto gumawa ng hair care, skin care, kitchen care, lahat na. Bakit? Ano bang utak meron ka? May utak ng mula sa Lord. Para sabi ko, wisdom come from above. At ano mang hinihingi ko, ibinibigay ng Panginoon. Next. Tapos agad tayo. Anim lang yan. To whom much is given, much is required. Pagka ikaw ay pinagkatiwalaan, natatandaan niyo ba yung 5 talent? Sabi niyo ba, alam mo, Pastora, ikaw lang siguro yung may ganyan talent. Huwag kayong pumayag na ako lang. Humingi kayo at kayo ay bibigyan. At ang sabi nung sa binigyan ng 5 talent, binigyan ng 5 at yung isa, pinangalakan niya agad. Yung isa, lahat sila, pero yung isa, ginawa niya, ipinahon niya. Dahil sinabi niya, alam mo naman na ikaw ay masungit, ikaw ay masamang ugali, ganun pa sinabi sila nagbigay. Kaya ipinahon ko. Walang pakinabang, ipinahon yung talent at binigay sa kanya. At nung tumating muli, ikaw nagbigay, sinabi niya, nasaan yung mga ibinigay ko sa inyo? Ito po. At tuwa ang Lord, yung isa naging 2, yung isa naging 5, yung isa wala. At kaya yung isa, sinabi tamad at walang hiyak. Alipin. Ayan, nasilaw naman ako. Mas maganda ba ako? Bagay niya. Gising ako tapos sabi niya, yung asa kanya, kuhanin, nagibigay ko ito sa 5. Yung po, nagrema sa akin, sabi ko, Lord, more blessing. Kaya kong i-handle ito. Pero ang sinasabi ko sa Lord, kung ako yayabang sa mga talent and ability na binigay mo sa akin, alisin mo. Pero alam mo ang puso ko, 100%. I love you with all my heart. Kaya use me, let your will be done and not my will be done. Lagi pasaliksik natin ang buhay natin. Kaya bigyan pa na ako ng napakaraming wisdom, knowledge, and understanding. Lahat ng bagay na yan, kaya kong ipagsulit sa Panginoon. Amen po ba? Next. Kaya yung binigyan ng marami ka rin gagawin. Luke 12:48 emphasize, to whom what is given, much will be required. Being a good steward of what you have been given reflects a successful life in God's eye. Kaya pag tayo naging successful, ang Diyos ang napaparanalan. Kaya pakisabi mo, gusto ko na talagang magpastora. Kasi hindi ka lang
mabait, hindi ka lang gaganda, hindi ka lang yayaman, all of the above ay naroon na. At magsisimula lang naman yan sa mga kaalaman. Huwag kayong papalag na hindi kayo magbabasa ng salita ng Panginoon. Next. Oh, ano nangyari dyan? Yung pong building na yan, yung church sa Nueva Ecija, sa hindi pa po nakakarating yan, ginagawa yung bahay na, yung warehouse sa Caribbean, ginagawa din yan. Habang ako ay nagbibigay sa gawain ng Panginoon, habang ang design ng gusto ko, more of you, Lord, dahil sabi niya, ang binigyan ng mas marami, ay mas marami ipagsusulit. Pero kung nakita ng Lord na siguro, ang gagawin nyo lang ay puro sa sarili ko, hindi ako bibigyan ng panibagong ito. Hindi ako i-bless ng Panginoon. Pero ang design ng gusto ko, Lord, more of you and less of me. Use me for your glory. Next. Ayan yung pangalawa. Hindi kami tumigil. Ibinenta namin yung Eastwood namin sa Eastwood dahil balak din namin sa Eastwood ay magkaroon ng church kaya lang hindi pumayag ang office dahil ang office daw yun hindi pwedeng may maingay. Kaya sabi ko, wala nang pala pakinabang yan. Kasi lahat ng property na meron ako, gusto ko meron ng Lord. Kasi nung meron ako, nangungupahan ako, si Lord nandun na rin. Nung nagkaroon ko ng bahay sa Tagatagatan, ginawa namin church. Kami ang umalis at nangupahan kami at yung church ang iniwanan namin. Eh dahil yung mga tao naiingit, payaman daw kami ng payaman, umalis kami doon, binenta namin yung Tagatagatan at napunta naman kami sa Plaridel at sa Malolos. Nangupahan naman tayo ng 15 taon. At ito na po ang mga pangyayari. Pero ang Diyos, hindi siya titigil ng pagpapala sa'yo. Mapapagod kang humingi. Akala mo lang, pero huwag kang titigil humingi. At yan, sabi ko, Panginoon, bigyan mo kami uli, magawa namin. Binenta namin, naibenta namin ng Eastwood ng 25 eh. Kaya lang, may utang pa kami, binayaran namin, at yung pinapagawa nito, ulti-ulti, natapos siya. At hindi kami pumapayag na yan lang siya. Meron pa ulit. At meron pa ulit. Bakit? Kasi yung binigyan ng kaunti, pararamihin pa yan ng Panginoon. Huwag kang titigil humingi. Hindi para magyaman, hindi para maparangalan yung Diyos na nangako sa iyo sa John 10:10. I have come that they might have life and that they might have it more abundantly. Sino ba nangako nun? Ako ba? Pakisabi mo, ang Diyos na nga ako, nabibigyan ka ng buhay na sagana. Kaya kung hindi ka papasagana, wala kang ginagawa. Ayaw mo umupo sa harapan eh. Ang dami pang alter nito. Pakisabi mo sa susunod, sa unahan natin. Tapos hindi na ako aayain ng sinuman. Ako doon, kasi makikinig ako ng salita ng Panginoon. More blessing, overflow sa buhay natin. Next, kapatid. O, di ba? Dati, nagpa-picture lang ako sa San Francisco Bridge. May nakakita, uy, nakarating ka na pala sa San Francisco. Picture lang, pero next na, totoo na yan. Nakailang punta na ako doon. Nakalimang punta lang po ako sa San Francisco Bridge. Yung ilim na yan, pangarap ko lang yan. Sige pa. Yung bahay na yan, pinangarap ko lang din yan. Bakit madami akong blessing? In-honor ko ang Lord. Nagtiwala ako sa Lord. Nakita niyo mula sa maliit na bagay. Lalo nung 1990, nung i-prophesy ako ni Bishop Dante, na sabi niya, Sister Sally, hindi pa po ako leader noon. Hindi pa po ako tumatayo sa church noon. Inusik pa lang po ako noon dahil ako daw ay bad spirit. Ako daw ay demonized. Ako daw si Beelzebul. Dahil ako ay nag-i-speak in tongues. Ako pag sumumpa sa Panginoon todo, pag sinabi, and I will worship you. Sabi ko na, uy, bakit ba? Nasisimula ko lang kantahan ngayon. Eh, kasi nakikita ko yung kabanalan ng Diyos na matay siya para sa akin. Eh, kayo, ano nakita niyo? Hindi ba pinagpapala ng Diyos? Nagbulis naman ako kahapon. Hindi mo ako pinabi ni Pastor. Di ba? Huwag papuri ng tao, hanapin mo. Yung papuri ng Diyos, may tao, walang tao, gawin mo ng maganda yan. At ang Diyos, hindi mo nakikita. Sabi niya yan ang anak ko, bahit bigay na nga lang hinihingi. Ang pagkapata, celebrate. She said, celebrate. He has iyak na naman. Sabi ng tao, baliw na talaga yung usali na yun. Ano man ang kinakanta, umiiyak. At ako ay nandiyan sa harapan lagi, wala sa likod.
madidistract na sa akin. Baka sumayaw pa naman ako ngayon. Yes, please. Walang pakialam sa inyo. Yun lang sinasabi ko. Ang pinakikailangan mo, Lord, natuwa ka pa sa akin. Lord, ano, okay ba to? Kaya yung si Bartimeus, sumisigaw, anak ni David! Mahabat po kayo sa akin. Aba yung kahirapan, kaayaban mo yan. Kahirapan na yes. Pagpapala, kaso, sabihin man nila sa'yo may tama ka, okay lang yun, ano ba magagawa mo? Kaya ang daming tumawag sa akin ng baliwa ko. Mga kamag-anak ko, ayan na po, nagilang nasira na ang ulo. At sasabihin ko sa'yo sa oras na to, ako yung babaeng hindi sira, buong buo, matino, pinagpala para maging pagpapala. Hindi ko pinatulan yung mga tao na yun. Hindi ko inaway yung mga tao na yun. Pagharap ko sa mga tao na yun, hindi makatingin sa mata ko. Dahil alam din nila, alam mo yung mga sinabi nila. Pero wala man akong isang mga sinabihan. Sinabi mo may tama. Wala. Pinananalangin ko sila. Kung paano sinabi ng Panginoon, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Hindi nila alam ang katotohanan eh. Akala nila nagpalit ako ng relihiyon. Akala nila may tama na ako. Pero nung nakita nila na pinagpala ako, sabi nila, totoo nga, yung Diyos na nasa iyo, Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Matututunan ko ba ang salita ng Panginoon? Hindi ako nag-meditate dito. Hindi ako matutulog na hindi ko tapos ang isang timuro ng Panginoon. At pag nabasa ko ng Lord, napakabuti ng Diyos. Sabay iyak, sabay tawa, sabay ganda, sabay lahat ng
pinaparangalan. Saan ka pa? Idiniklarat ng Lord dahil yung araw hindi lang ako sa Pilipinas mananalo ng award. Hindi mo na lang pinanangarap yung mga artista para may award. Pero nag-guess na tayo sa may puhunan, nag-guess na rin tayo sa 700 Club, nag-guess na rin tayo sa Shock Talk, nag-guess na rin tayo sa Balita K, saan pa ba? Pero sabi ko, Lord, isa lang yung pangalan pinaparangalan mo, pangalan na yun. Next. May iyari tayo, konti na lang. O, diba? Ano, sunod na blessing na binigyan ng Lord? Binigyan tayo ng farm. Ayan, meron tayong mga kasoy, meron tayong mga mangga. Dati pangalan ko lang, kung humingi ako ng mangga sa kapitbahay, pwede po, ay nang wala ng mangga sa kapitbahay. Dati nung may mangga yan, mangkagar, pwede humingi ng mangga, pinulang yung mangga. Ay, pero sabi ng Lord, ako, anak ko, nangangarap ng mangga, pinulang ng kapitbahay yung mangga, bibigyan kita anak, hindi lang isang mangga. Ilang mangga ba yun? Siguro mga 30 mangga. Kaya nung umakit kami dyan, kumuha kami nilere ng mga mangga at yung mga kalubad ngayon, pickers na kuyaan. Yung mga mangga na yan. At yung iba naman po, magiging wine at magiging vinegar na. At yung next, sige pa, kabila mo. Pakisabi mo, hindi tumitigil ang Diyos ng pagpapala. Minsan tayo yung tumitigil. Tumigil tayong mangarap. Tumigil tayong magdeklara. Pero ang gagawin mo ngayon is still up the gift of God. Ginawa ng Diyos kay Timothy. Sabi sa Paul, perseverance in trials. James 1:2-4. Teach that facing trial with perseverance shape a complete and mature faith, leading to ultimate success. Lahat tayo nakakaranas ng trials. Naranasan ko po nung ako ay nagkaroon ng trials, na-accident yung sasakyan namin. Yung driver namin ay muntik na maputol yung paa at yung isang pahinante ay nalagyan ng baka ng ang kanyang mga paa. Pero yung bumangga sa truck namin, naputol ang dalawang paa at wasak yung kanyang forward. Pero nasa isang gawain ako ng araw na yun, sabi ko hindi naman ako doktor para pumunta doon sa venue. Ang nagpadala ng asawa ko, ang ginawa ko, naghanap ako ng mga lingkod ng Diyos. Pag-pray niyo po yung tao natin. Pag-pray niyo po na huwag tumakas yung tumangga. Ipag-pray niyo po na maayos yun. At awa po ng Diyos kahit gusto tumakas ng tumangga, hindi siya nakatakas. At naipagamot yung mga tao namin na naayos sa sakyan. Luma po kasi sa sakyan namin yun. At sinabi ko, Lord, bigyan mo ko ng bagong sasakyan. At wala nang luma. Kaya ikaw, nung nakakilala sa Lord, wala na yung dati mong pagkatao. Ikaw ay bago ng nilalang. At ikaw ay bago. Yung lahat na kahinaan mo dapat wala na yan. Lahat na kahinaan ko mula sa pagmumura, pag-inom ng alak, paniniliryo, pagsusukan, lahat ng mga pangit na bagay na ginagawa ko dati, wala na po lahat ngayon yun. Minsan isipin man, ayoko isipin. Kaya nasasabi ko, yung John 3, unless I'm before na kaibigan at sita kinamangkan, ayoko makita na ng kingdom ng Lord. Gusto ko makapasok ako sa kingdom ng Lord. Ayoko lang makita yung pagpapala ng iba. Gusto ko maranasan din yung pagpapala ng mayroon sila sa buhay ko at maranasan at maibahagi sa mga tao, sa mga kaibigan ko. Nakakaranas na tayo lahat ng lamig. Nakakaranas na tayo pumasok dito. Lahat ng pwedeng sumakay sa akin sa sasakyan. Pagpakainin ko pa. Okay, sabi ko sa katabi mo, bawat ang maramot dito. Naranasan ko pinalayas ng church. Naranasan ko namatayan ako ng anak. Pero in times of persecution, in times of lacking, in times of sickness, isa lang na sinasabi ko, Lord, pag malungkot ako, ikaw ang aking kagalakan. Pag merong sakit karamdaman, ikaw ang aking kagalingan. Pag walang-wala ako, sinasabi ko, you are the God who provided my life. Nung patay ang anak ko, Lord, alam ko, ikaw ang may bibigay ng buhay. At darating magkikita rin kami ng anak ko sa kabilang buhay. Pero habang nandito pa kayo sa mundo ito, use us for your glory. And Lord, tulungan mo ako, magawa ang gusto mo. At mula sa oras na ito, nung namatay ang anak ko, payamanin mo ang buhay ko. Ipakita mo sa kanila ang pagkakaiba na naglilingkod sa iyo. Payayamanin mo, papakainin mo, daragitan mo, ibabantok mo. At mula 1992 up to now, hanggang sa pagbabalik niya, si Doña Sally,
bagay ang ginawa ng Panginoon. Why? Dahil nakita ng Lord, ano man dumaan lang man lahat yan, dadaanan mo lang lahat yan, huwag kang tatambay. Yung iba po tumambay, na-plot na to, pakisabi ko, lampasan mo yan. At pag nalampasan mo yan, makikita mo, may mas maganda na ikaw na patutunguhan. Kaya pakisabi mo, try yan, kasama yan, kakampi yan. Pero para pagdaanan mo lang at hindi mo yan, magintay ng para malayo ka sa Lord. Next, mayayari tayo. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whether you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Success includes enduring difficulties with a faithful and hopeful spirit. Yung ating paniniwala, pagtitiwala. Eh sabi nga ng mga tao sa akin, paano mo na pagtagumpayan yung tinawag ng Diablo? Ano kaya natawagin ng Diablo? Ano gagawin mo? Baka sampalin mo, di ba? Ay hindi! Sabi mo, hindi yan pinaglilibran mo. Hindi totoo yan. Kaya mula, aminin mo lang, sabi mo yan nasa sayo, babalik ka sa church. Isa lang po sasabihin ko sa inyo, sabi ko nung sa nagsabi sa akin, ipapakita ko sa inyo yung aking Diyos. Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Diyos na bumago ng buhay ko. Diyos na magpapala ng buhay ko. At Diyos na gagamitin ako para sa kanyang kalwalhatian. 1992 po yun. Pero lahat ng tao na pumataki sa akin, na nang-away sa akin, wala po akong inaway. Lahat sila, kaibigan ko pa up to now. Wala akong hurts. Yung hurts ko, susumbong kita. Kanino? Sa tatay kong pogi. Kung gusto mo ng jeep, ate, bahala ka. Gusto ko ng car, gusto ko ng lahat ng bagay. Kaya ang sarap ng ilap sa Lord. Ilap ako sa asawa ko, pero pangalawa lang siya. Mabait ang asawa ko, pero wala nang hihigit pa sa Lord. Kaya enjoy ko ako, kasi doon ako nakakakuha na lakas sa Lord. Next. Godly wisdom over worldly wisdom. Kailangan po meron tayong godly wisdom. Iba po kasi ang godly wisdom sa worldly wisdom. Dati nag-iipon ako ng kayamanan, ng katalinuhan ng mundo ito. Lahat po na yung useless. Lahat po na yung puro theory lang. Lahat po na yung puro facts lang. Pero pag ang Diyos ang nabigay sa'yo, wala. Ano na lahat. Given na lahat. At mararanasan ko, grabe talaga yung Diyos. Ako pag gumagawa ng mga formulation ko, hindi lang basta ako scientist, chemist, o sinabi na, ano ka ba? Sa'yo na ang lahat. Wala kang gagawa. Ate ka kung humingi. Ate humingi ka rin. Ang humingi ano? Matay sa sabi, ask of me. And I will be given to you. Seek me. And you will find me. Knock the door. And it will be open unto you. For I know everything, even everything you need. Bakit? Because you are my children. Next, whom I love. Kaya yung godly wisdom, kailangan natin. Next. Sabi rin ko sa Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your pakihawak ng heart. And lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. Kaya lahat ng bagay sa muna ko makarating, alam ko kung sino ako 100%, I am certified. Ano? Child of God. Hindi yung pag napunta ako sa ibang lugar, ay hindi mo na ako born again. Ano bang ginagawa nila, gagawin ko din. Saka na lang ako, saka ko lang gagawin yun. Alam mo si Pastor, huwag mo kayo matalo sa Pastor. Submit yourself then to God. Hindi submit yourself to Pastor. Submit yourself then to God. Resist the devil, and he will flee from you. Come with God. Come with God, and He will come in to bless you. And He will come in to give you life. And He will come in to bibigyan na sa ko. Lahat ko na yan, araw-araw, pinimeditate ko sa utak ko, sa isip ko, ano man ang ginagawa ko. Wala man nakapagtay sa akin, Pastor. 2 years lang po ako inalagaan ng Pastor. Pero nakita nila, kaya nagulat sila, bakit ka naging ganyan na? Kasi nag-searching ako. Hindi ako pumayag na yung tinuturo lang niya. Pumayag ako na tinuro niya, ituturo ko din. At pag naituro sa
I love you. Parang biro sa akin, pero pag sa Lord, di mo pwedeng biruin sila. Pakisabi mo nga, I love you, Lord. We worship you, Abba Father. Siyempre, pagkatotoo na yan, nakatago na kayo, mararamdaman nyo, kakaiba yung mangyayari sa inyo. At magiging adik kayo sa Lord. May tao o walang tao. Next. Isa na lang, tapos na po tayo. Nasabi ko na po ang lahat. Maintaining integrity, living a life of integrity and upright attracts God's favor. Kaya integrity, napaka-importante po sa isang tao. Yung pagiging makatwira natin, yung pagiging tayo, yung pagiging mapit natin, yung pagiging mind of Christ,
I will pray for benediction. Pwede mo ba natin kantahan yung pagagdiwang gano'n? To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His love, He has saved me. With His power, He has raised me. To God be the glory for the things He has done. For thine is thy kingdom, in the power and the glory Father, we thank you sa lahat na ginawa mo sa buhay namin. We continue to honor you sa aming buhay, sa aming paglilingkod. Maraming salamat sa pribileyo na maging part kami sa ministeryo mo, Panginoon. Sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng kapurihan, lahat ng pagdadakila, lahat ng praises, tanging sa iyo lang, Panginoon. Wala pong ibang may tataas maliban sa iyo. Salamat po sa biyaya ng buhay. Salamat po sa biyaya ng buhay na walang hanggan. Salamat po sa iyong banal na dugo. Salamat po sa iyong banal na Espiritu. Salamat po sa iyong anak. At salamat po, Ama, sa patuloy na pag-ibig mo sa aming pagmamahal. Sa iyo namin, O Diyos, itinataas ang aming pagdadakila, ang aming pagsamba. Ang aming buhay ay sa iyo, ang aming pamilya ay sa iyo, ang aming meron kami ay sa iyo, ang aming mga pagkakataon ay sa iyo, Panginoon. Taas po natin ating kamay. May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Beloved, I pray that all may go well with you and that you may be in good health as it goes well to your souls. May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. May God Himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole spirit, soul, body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. This we pray in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And everybody said,
Amen. The Lord bless you. Pwede ko lang pakisabi natin, kumusta yung kapatid natin na nagpalain.